bago tayo magsimula sa ating panibagong paksa, ay niniyahan ko ang lahat ng kumain para sa ating panalangin na pangunahan ng Judan. Ang mabalang at makapangyarihan ko sa lahat. Salamat po po ang sa ko. Sana po pagkaroon sa aming kalita sa nangyayari sa inyo. Gawin niyo po kami sa aming kapigat. Tuloy ko lahat at wala kami hindi sa mga Bago tayo magsuko ay pag-ikuha ng mga kalan sa ating ilalim at pag-iayos natin ng mga pagkukuha sa komportableng pakikip sa ating daratay. Muli, magandang araw sa ating lahat. Magandang araw po, sir. May liban ba sa araw na ito? Wala po. Mabuti mo kayo. Bago tayo magsimula sa ating panibagong paksa, ay magbalik-taro muna tayo ukol sa ating kinalakay ng nakarang araw. Di ba ang ating kinalakay ng araw ay patungkol sa nobela. Anong nga ulit iyon, Juna? Ang nobela po ay isang uri ng panitikan na kung saan ito ay isang mahabang katha na isang fiction lamang at na nahahati sa maraming kabanata. Magaling. Anong nga ulit ang pagkakaiba ng nobela kay Quinto, Erika? Ang nobela po, sir, ay tulad na sabi ni Luna, ito ay may mga kabanata na kung saan maraming kabanata na nandito ito. At ito ay hindi rin tapos sa isang kuwan lamang. Ang may kwento rin naman ay mababasa mo sa isang kuwan lamang at may lamang ang kanyang kwento kaya magdamit. Magaling. Ano nga naman ang mga sangkap ng nobela? David. Bagay sa natalakay natin ng paraan, ang mga sangkap ng nobela ay ang banghay, tagpuan, tauhan, damdamin, pananaw, lawaran. Magaling. Patid kong naunawaan ninyo ang mga tinalakay natin noong nakarang araw. Ngayon ay, bago tayo magsimula sa ating malalim ng pagtatalakay, ay may gawain muna tayo natin gagawin. Ito ay pinamagandang buuin mo nga ako. Ang panahon ko sa gawain na ito ay bubuuin mo ang mga kulang na titik na narito sa isahan. Pagtatawag lamang ako ng mga ilang estudyante na magsasagot sa gawain mo. Una ay si Junalyn. Narito ang panulat. Narito. Anong sunod? Magaling. Sunod, Erika. Magaling. Batid kung ayon sa inyong napansin sa gawain nito, ano ang inyong naituwa? Junalyn. Ito po ay may kinalaman sa superstition. Magaling. Sa araw na ito ay ating mapag-aaralan ng patungkol sa homogeneous at heterogeneous na wika. Bago natin talakayin ang panibagong paksa, ay magkakaroon tayo ng isa pang gawain. At ang gawain na ito ay tatawagin natin, buuin mo ako nang makita mo ang halaga ko. Ano ba yan, sir? Ang gawain na ito ay simple lamang. Ganon din ang inyong gagawin, ngunit may mga nakarambod ka na letra o mga titik at ang inyo lang gagawin ay kukunin nyo yan natin didikit dito upang mabuo.
ganun pa rin ang panuto, magtatawag pa rin ako ng mga ilang estudyante na magsasagot sa bawat salita na narito. Una ay si Loveline. Magaling. Sunod, Erica. Sunod, Junalyn. Sunod, Erica. Sunod, Loveline. Sunod ay si Junalyn. Magaling. Sa iyong napansin ako sa aking sinagawang gawain, ano kaya ang inyong may lupa? Erica. Para ito sa aking ginawang gawain, ang mga salita na nakalagay ito sa aking bisala ay ang mga ito sa ito ay ang tulad ng dialekto, idiolik ay ang variety o variasyon ng wika na meron. Magaling. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang patungkol sa homogeneous na wika. Unang kahulugan, pakibasa lang din at bigyan ng katuturan. Homogeneous na wika. Nagmula sa salitang Griego na homogeneous na homo na nangangahulugang angkan o kalaki. Ang ibig sabihin dito ni Merriam-Webster ay ang homogeneous daw ay ibig sabihin nito ay mula sa salitang homo. Meron tayong iisa lang na pinagmulan. Meron tayong iisa lang na pinagmulan ng wika. Magaling. Pag sinabi natin homogeneous, ito nagmula sa Griego na homo o homo na ibig sabihin ay isa lamang. Ang wika ay isa lamang na subalit sa para ng pagbigkas, para ng pagbibigay diin, na nagkakaroon ito ng ibang kaibaan, kaya nagkakaroon ng ibang katawagan o ibang kahulugan. Tumakot na sa ikalawang kahulugan, Junalyn. Tumutukoy ito sa pagkakaroon ng isang anyo at katangian ng wika at kahalagahan ng language uniformity mula sa ayon pa sa naunang pagpapakita
kahulugan na ito ay pomo na nagmula sa na nangangahulugang isa lamang. Ang homogeneous ay ang pagkakaroon ng isang anyo at katangian ng wika na kung saan ay nagpapakita ng pagkakaisa. Mahusay. Dito pa lang sa salita na language uniformity, nagkakaroon na tayo ng isang wika. Tulad na lamang ng pambansang wika natin na Pilipino, ay nagkakaroon tayo ng language uniformity dahil pinag-iisa tayo, pinagbubuklod tayo bilang isang Pilipino. Kaya nasasabi na ang language uniformity ay isang uri ng homogeneous. Dumako tayo sa ikatlong kahulugan. Erika? Ang pagkakataon ng isang standard na paggamit ng unang particular na wika. Ang ibig sabihin naman dito ay ang paggamit ng unang wika natin sa ito ay tinawag na baril. Tinawag na dialect. At ang dialect nga ay meron tayong isang linguae sa isang kalabigan, kaya ito ay nabibilang sa homogeneous sapagkat isa lang ang ating ginagamit na wika ay ang ating dialect. Tama. Tama kanyang sinabi na sa isang lugar na kinalakan natin na nagkakaroon tayo ng standard na paggamit ng wika kung sa ating kinalakang lugar ay may isang wika na ginagamit. At ito ay ating ginagamit upang magkaroon tayo ng interaction o pagkakaunawaan sa tuwing tayo nagpag-usap. Dumako tayo sa ika-apat na kahulugan ng wika. Sa paglipas ng panahon, maraming uri ng salita ang nabuo at patuloy na ginagamit ng mga tao ngayon. May mga salitang iba-iba ang pagbaybay, ngunit sa pangkalahatan ay isa lamang ang tinutubok na kahulugan. Ibig sabihin ay, di ba ngayon, sa panahon natin ngayon, ay maraming, kahit dito sa Northern Samar, at sa Hilagang Samar, ay marami tayong pagkakaiba-iba sa wika. Ngunit, nagkakaroon lang ng iba-ibang katawagan, ngunit iisa pa rin ang kahulugan. Kaya nabibilang sa homogeneous. Magaling tamang inyong tinuran. Dahil nga sa iba-iba tayo ng pinagmulan, iba-ibang lugar o bayan natin pinagmulan, na nagkakaroon tayo ng iba't ibang katawagan tungo sa isang bagay. Halimbawa na lamang yung pagpalis o pagsali ng tubig, di ba? Ano ang katawagan ninyo roon? Pag-ipis, di ba? Tungo sa lugar natin kinabiblang o kinalakan, ay nagkakaroon tayo ng iba't ibang kahulugan. Dahil na rin sa epekto na lugar natin kinalakan. Gumako tayo sa panghuling kahulugan. Yun na rin. Sa paraan ng pagbaybay at intonasyon ay nagkakaroon ito ng ibang kahulugan kahit pa magkatulad ang mga salita. Ang wika ay nagkakaroon ng pagbabago depende sa kung paano mo ito nagkakaroon ng ibang kahulugan nakadepende sa kung paano mo ito balbalikan at kung paano mo ito bigkasin. Halimbawa na lamang ang salitang puno at puno na kung saan ang puno ay nangangahulugang isang punong uri ng kahoy, samantala naman yung puno ay nangangahulugang wala nang mapagsitlan pa. Tama. Umapaw. Saktong kanyang tinuran na paliwanag na kung saan nagkakaroon ng ibang katawagan o interpretasyon o kahulugan ng isang wika tungo sa intonasyon o pagbibigay tiit ng isang salita. Halimbawa na lamang dito sa salitang tuna na may tuturin natin yung isang uri ng isda at tuna na ang ibig sabihin ay buhangin o lupa. Naunawaan niyo na ba ang homogeneous na wika? Opo. Magaling. Ngayon
dumako tayo sa heterogeneous na wika. Ang heterogeneous na wika ay kabaliktaran o kasagsagan nitong homogeneous na wika dahil sa paraan ng basahin ng kahulugan. Jerica, bigyan ng kahulugan. Heterogeneous na wika. Magkaiba ang paggamit ng isang wika para sa iba't ibang salita at sa teksto pinagmulan ng salita nito. Halimbawa na lang, dito sa heterogeneous ay may iba-iba tayong paraan kung paano tayo magsalita. At nagkakaroon dito ng iba't ibang kahulugan sa kung saan man tayo pinagmulan. Halimbawa na sa akin, nagsasalita ako ay meron akong ibang salita kung saan iba rin ang salita sa ibang bayan. Kaya nagkakaroon ng heterogeneous na pagdalit pa iba-iba kung paano natin gamitin at gamitin. Tama kanyang tinuran. Diba, sinabi ko naman kanina na sa bawat lugar natin ginagawa, iba't ibang wika natin ginagamit. Dahil ganito sa apektado ito sa lugar na ating kinabibilangan at kagamin ang ating bayan. Halimbawa na lamang sa tinuran kanina na yung pagsalin ng isang tubig na ang katawagan ng sa albael ay ibis. Kapag dito sa Ninorte sa Matan o sa Samar, ang ibig sabihin ng ibis ay isang uri ng hayop. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang kahulugan. Basahin, Julalyn. Pagkakaiba ng uri at katangian ng isang wika. Ang heterogeneous na wika ay ibig sabihin ito ay mayroong iba't ibang uri at katangian. Maraming salamat. Nagkakaroon ng iba't ibang katangian ng wika dahil na rin yun sa lugar. Dahil na rin sa taong gumagamit. Halimbawa, di ba? Yung bata na lumaki sa isang lugar, halimbawa sa Quiapo, na kung saan ay ang mga salita, ang mga wika na ginagamit doon ay parang balbal, parang hindi formal. Kapag ang bata ay dumako sa ibang lugar, ay ang kanyang wika ay magkakaroon ng katangian o may bahagi sa mga ginagamit na wika na lugar na kanyang pinuntahan. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong kahulugan, okay? Nakapaloob sa dialekta na ito ang iba't ibang konsepto ng dialektal na variasyon ng wika. Ibig sabihin, di ba, kaya sinabi mo sa heterogeneous na wika dahil nga mayroon itong iba't ibang dialekto, iba't ibang katawagan na ginagamit natin. Tamang yung tinuran. Dahil na rin ito sa lugar, sa taong gumagamit na nagiging sanhin na rin ng kanyang pagkakakilanlan, no? Sanhin na rin ng kanyang lugar na kinabibilangan, ang kanyang dialekto na ginagamit ng kanilang lugar. Dumako tayo sa sunod na kahulugan. Yun na din. May mga aspektong sumasaklaw sa pagkakaiba nito tulad ng geografiya, kasarian, grupo, antas ng pamumuhay, at uri ng sosyalidad na ginagalawan ng nagsasalita. Ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba ng ulat at katangian ng wika ay maaaring epekto ng pagkakaroon ng geographical variation o dialectal na kung saan ang kasarian na maaaring magkakaroon ng pagkakaiba-iba ang mga tao bunga ng kanilang kasarian. Halimbawa ng bakla, ng mga lalaki, at ng mga babae. Iba-iba ang mga ginagamit nilang salita. Grupo, antas ng pamumuhay, at sosyalidad na ginabibilangan ng isang tao. Ito ay nakaka-apekto para magkaroon ng para makakitaan ng pagkakaiba-iba ang isang lipunan. Isa rin sa epekto ng pagkakaroon ng isang heterogeneous na wika
doktor, yung pulis, yung sundalo, kahit anong uri ng trabaho ay nagkakaroon nito ng ibang wika na kanilang ginagamit kaya nagkakaroon ng heterogeneous na wika. Katulad din ng kasarian o grupo ng mga tao na kung saan nga ay nagkakaroon ng heterogeneous na wika dahil sa sila ay may malawak na pag-alam o paggamit ng isang wika. Sunod na kahulugan, Erika. Mailapanay ang heterogeneous ang basitang hyperbad at mga nagrepresent ng iba't iba ng grupo ng aming lipunan. Halimbawa, ang katuturan ng panghuling katuturan ng heterogeneous ay malilibang na sunod ang bago ito sapagkat ang bawat grupo na nagtitila sa ating lipunan ay meron iba't ibang salitang ginagamit. Tulad na sa mga bakla o sa kasarian na meron tayo ay nagkakaroon sila ng iba't ibang katawagan sa salitang ginagamit. Tulad din sa halimbawa sa mga profesional na trabaho ay formal ang kanilang ginagamit sa salita. At mga sasalitang bayo o mga walang trabaho ay sigurado hindi formal ang kanilang ginagamit sapagkat kaibigan na or kantas lamang nila ng usap, kaya naman di po wala kami ginagamit. Ang halimbawa na naman dito, kung sa mga bakla o mga bading ay gumagamit sila ng mga balibad na salita kung saan giling buwagi o kanilang ginagamit. Halimbawa sa carry, di ba mabibilang ang parents nita sa diporma? Sapagkat ang formal dito ay kaya mo ba or kakayanin mo ba, gano'n. At sa naman, mga parang mudra na ginagamit sila pag tinatawag din natin nila mga mula o ina. Magaling, tamang yung tinor. Isa rin sa mga linguista o mga matatalinong tao patungkol sa pag-aaral ng wika, itong mga bakla, di ba? Kilala niyo si Charis, yung sa Facebook ay sa internet influencer nila yung nagsasalita ng kaibang wika na sila lang dalawang magkaibigan ang nagkakaunawaan na siya rin mismo ang nag-invento ng isang salita. Tungkol sa pagkakaroon ng isang heterogeneous na wika, ay nagkakaroon din tayo ng iba't ibang uri ng wika, halimbawa yung hindi formal na napupurma o nagkakaroon lang ng paglikha tungo sa isang malikot na isip at matinding pag-aanalisa ng isang wika. Kaya nagkakaroon ng heterogeneous na wika. Ayon na rin sa mga konsepto, mga aspektong sumasakla o antas ng taong na pinabibilangan. Halimbawa na nga rito yung mudra na ang ibig sabihin ay ang mudra na ang ibig sabihin ay ina. Maliwanag na ba yung heterogeneous na wika? Oo. Sige nga, anong pagkakaiba at pagkakaparin ang pagkakaiba ng heterogeneous at homogeneous na wika, Lavlin? Ayon sa akin sa inyong pagkakaunawa, ang pagkakaiba ng, di ba, ang pagkakaiba ng homogeneous at heterogeneous ay, sa homogeneous ay meron tayo iisa lang ang wika, maaari lang magkaibang ang wika, depende na sa tono at kung paano ang tingin sa pagbigkas ng isang salita. Samantala sa heterogeneous ay nagkakaroon ng iba't ibang katawagan depende sa taong gumagamit. Magaling ka rin agad, Erika. Gaya na ng sinabi ni Lovely, ang pagkakaiba ng homogeneous at heterogeneous ay ang uno ay pagkakaroon natin ng pagkakaisa sa wikang ginagamit natin at ang heterogeneous naman ay pagkakaroon ng iba't ibang wikang ginagamit sapagkat kung paano ito binibigkas ng taong nagsasalita. Magaling. Ang pagkakaiba ng homogeneous at heterogeneous na wika ay pag sinabi natin humo, ito ay tumutukoy lamang sa isang wika o language uniformity. Nang ibig sabihin ay pagkakaroon ng isang wika na ginagamit ng isang tao sa isang lipunan o lugar na kanyang kinabibilangan.
Ang heterogeneous na wika naman ay dahil sa pagkakaroon at dahil sa kanyang pagbigkas sa pagbibigay din ng isang salita, ay nagkakaroon ito ng ibang kahulugan. Malaking aspekto, impluwensya rin ang geografiya, kasarian, o grupo ng antas na pamumuhay ng isang tao upang magkaroon ng isang heterogeneous na wika. Dahil na nga sa kanyang talas ng pag-isip, pagkakaroon ng isang mahusay na pag-analisa patungkol sa isang wika, kaya nagkakaroon siya ng heterogeneous na wika. Ngayon, dumako tayo sa dalawang uri ng variety, ang pansamantala at permanenteng variety. Ano-ano kayang mga permanenteng variety? Dublin? Ang unang permanenteng variety. Ang unang permanenteng variety ay ang dialect. Ito ay variety ng wika na ginagamit sa isang pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon at bayan. Ang dialect ay ang wikang ginagamit ng mga tao nasa isang lugar tulad ng lalawigan, diba? Sa rehiyon, kaya bayan. Ito yung mga wika na ginagamit. Tama. Ang dialect ay tumutukoy sa isang wika na kinabibilangan ng isang bayan. Halimbawa na lamang yung kalahanan, di ba? Yung salitang Ilabaklo na kakaiba sa ating wika na mayroon tayo. Katulad rin Erika na ang wika nila ay kakaiba rin sa wika na ginagamit natin. Ang dialect ay tumutukoy lamang sa lugar na kinabibilangan ng isang tao. Ngayon na dumako tayo sa ikalawang permanenteng variety. Sunodin. Sunod na permanenteng variety ay appearance. Ito naman ay pansariling paraan na karaniwang pamamaraan o estilo sa pagsasalita o ng isang katangian at kakayahan ng tao nagsasalita o ng isa pang tao. Pag sinabing eduric, ito ay ang pagkakakilala ng isang tao sa pamamagitan na kung paano o dahil sa pamamaraan ng kanyang pagsasalita. Halimbawa na lamang si Enriquez, si Goya Bonda, at marami pang iba. Magbigay ka nga ng isang halimbawa ng intulate. Erika? Tulad kay tulad na lang po ni Rafa Mintinto na kung saan mas kala siya pag binibigkas niya ito. Diba? Sa pamamagitan ng mga salita na ginagamit palagi ng isang tao ay nagkakaroon na ito ng pagkakakilanlan na ang salitang ito ay batay sa kanyang sinasalita sa araw-araw. Halimbawa na nagiging pagkakakilanlan na rin niya. Halimbawa, di ba yung si Chilpaylon o si Kabayan ang sinasabi niya na magandang gabi, bayan. Di ba? Nagkakaroon ito ng pagkakakilala ng isang tao ay dahil sa paraan na iyon ay nalalaman agad natin kung sinong tao itong gumagamit ng ganitong wika. Sunod na permanenteng variety ay basahin ay ito. Sunod ay aking ito ay variety ng wikas ng mga ethnolinguistikong grupo. Ito naman ay nabibilang sa permanenteng variety sapagkat ang ethnolinguistic ay ang mga sasalita ng mga ethnolinguistikong grupo na kung saan ay ito ang kanilang naging unang salita at ang ginagamit nila sa araw. Tama. Ang ethnolinguistic ay nabibilang lamang sa mga etnikong grupo na kung saan ito ay permanenteng variety sapagkat ito ay hindi na impluwensya o nagdaragdag o nagkakaroon ng pagtulad lamang. Okay, pakibasa. Sabihin. Ikulik. Ang ikulik ay variety ng wika na karaniwang binubuo at sinasalita sa loob ng bahay. Ito naman yung mga salita na karaniwan nabubulang sa loob ng tahanan,
Diba, kapag madalas nagagalit yung nanay natin, maraming mga salita na bago lang sa ating narinig. Halimbawa nga. Yung sila ka, ikulik iton. Ikulik iton sa loob ng bahay na ginagamit. Diba, ang ikulik yung mga, ito yung mga wika na karaniwang binubuo sa loob ng, o sinasalita na natin sa loob ng tahanan. Yung mga, yung bandilan, yung bandihato, diba? Parang sa bahay lang naman. Nagiging permanenting variety ng wika ang ikulit sapagkat ito ay gamitin o ginagamit araw-araw natin sa ating tahanan at ito ay nabungkol lamang sa loob ng isang bahay. Tapos na natin talakayan ng permanenting variety at ngayon ay dadako na tayo sa pansamantalang variety. Basahin ang una, Junalyn. Ang unang pansamantalang variety ay ang susulit. Ito ay nakabatay sa katangian o antas, panlipunan o dimensyon sosyal sa mga tao ng mga taong gumagamit ng wika. Pag sinabing susulit, ito ay tumutukoy sa antas sa lipunan ng isang tao na nagsasalita, na kung saan na-influensyahan dito ang kanilang wika. Halimbawa na lamang, iba ang wika ng mga mayayaman sa wika natin ng mga mahihirap. Tama ang kanyang tutulan. Sa salita pa lang na socialic, ay nagkakaroon na tayo agad ng kaalaman na nagiging pansamantalang variety lamang ito dahil sa katangian o antas panlipunan ng isang taong gumagamit. Halimbawa na lamang yung pakikipag-usap natin sa isang guro na kung saan ay ang ginagamit nating variety ay marapat lamang na may galang o formal ang ating gagamitin na wika. Sunod ay dumako tayo sa register. Erika. Register. Ito ay variety ng wika kung saan na ako may examine sa salita. Ang uri ng wika gumagamit, siya sa sitwasyon na sa kanya. Halimbawa sa register ay ang rin ng bato. Kung ang bato sa mga doktor ay ang sakit na mayroon tayo sa loob ng katawan natin, at ang bato naman sa literal ay ang bato ng literal na matigas, at ang bato sa mga adik or kung may droga ay ang bato na ginagamit nila. At ang bato sa mga inhinihero ay yun ang literal na bato nila. Ang register ay nakalipindi lamang sa profesyon na mayroon na isang tao at ang ito ay ginagamit sila sa anong trabaho na mayroon sila. Magaling, tama ang kanyang tinuran. Sa register, nagiging pansamantala ito sapagkat dahil sa mga taong iba't ibang profesyon na kinabibilangan ay nagkakaroon sila ng iba't ibang interpretasyon o pagpapakalugan sa isang bagay. Diba, sinabi naman ni Erika yung salitang bato. Na kung saan pag sinabi natin bato sa mga doktor, ito ay tinatawag natin na sakit na nabibilang sa ating panloob na pagsugat. Pag sinabi naman natin bato sa construction, ito ay tumutukoy sa isa sa mga material na kailangan upang may sagawang isang gusali. Kapag sinabi naman natin bato patungkol sa mga adik, ito ay patungkol sa isang uri ng droga na kanilang ginagamit upang naunawan nyo na ba yung register? Oo. Ngayon, dumako tayo sa sunod na pansamantalang variety. Ito ay ang pidgin. Basahin gawin. Ito ay musbong na bagong wika at tinatawag sa English na Lubas. na tinatawag sa English na nobody's native language.
native language o kalugong wikang di pag-aari ni man. Pidgin to my Chinese. Ang pidgin kasi parang pinaghalo Tagalog, Chinese, doon natin patuloy na doon, depende nila sa Chinese. So, pili ako muna. Tama di ba? Hindi, record na. Sige, pwede. Dito nga siya. Sige, record. Sige lang na. Ang pidgin kasi parang naghihinyo pa lang sila. Ang Creole kasi parang naging kabisado na ito talaga. And, ito yung kung bagong wika at tinatawag sa English na English. Ibig sabihin, di ba, sa PJ, parang ito yung mga bagong wika na parang nai-invento nila, pero walang pinagmulan kung sa lugar ba yan na mismo nang galing invento yan, parang sariling invento lang. Tamang yung tinuran. Sa pidgin, parang ang pidgin kasi ay nabuo lamang patungkol sa isang tao na lumalipat ng ibang bayan. Halimbawa, di ba yung kapatid din ba patilan na ang kanyang asawa ay dumako sa isang lugar, sa isang lalaki na iba ang wikang kanilang ginagamit. At dahil sa paglipat na yun ay parang na-adapt o parang nagiging likas na rin sa kanyang asawa o sa kapatid ni ma'am ang wika na ginagamit ng kanyang asawa. At ito ay kanyang nagagamit na rin sa pang-araw-araw ng buhay. Ngayon, dumako tayo sa Creole. Junalyn? Unang naging variety at kalaunan ay naging likas na wikang naturalize ng mga batang isinilang sa komunidad ng Pidgin. Kung ang Pidgin ay pa nga dito ay nobody's native language kasi nabuo lamang siya ng isang tao or ng mga tao at wala itong pinagmulan. Ang Creole naman ay mula sa mga salitang nabuo sa Pidgin na kung saan kalaunan ito ay ginagamit na ng isang komunidad. Halimbawa na lamang ng mga Chinoy na kung saan nag-Chinese sila at Pilipino. Magaling. At diba sinabi ko naman kanina sa inyo na ang pidgin ay nabuo lamang ng isang tao kapag siya ay pupunta sa ibang lugar. Tulad nga ng sinabi ko kanina yung kapatid mo, di ba? Na pumunta ang kanyang kapatid sa ibang lugar, sa lalaki upang doon manira na kung saan ay na-adapt o naging likas na rin sa kanyang pagiging ang wikang ginagamit ng lalaki. At dahil sa nanatili sila doon ng ilang taon, ay nagkaroon sila ng halimbawa, nagkaroon ng anak. At ang anak na iyon, ang wikang gagamitin ng batang iyon ay tatawaging Creole. Na kung saan ay nabuo lamang ang pidgin, diba, sa dalawang tao. At ang magiging resulta ng wikang ginagamit nila, parang halimbawa yung kapatid niya taga-Sabah. Ang magiging wika ng isang bata ay magiging tatawag natin Creole na kung saan ang magiging gamitin na ngayon ng isang bata ay dalawang wika na pagsasabay matuto. Naunawan niyo na ba yung permanenteng variety at pansamantalang variety ng wika? Oo. Ano nga ulit ang pagkakaiba dito? Itong dalawa? David? Parang sa permanenting variety kasi, ito na talaga yung parang ito talaga na yung wika ginagamit kay pinagmulan na wika. Ito yung ginagamit ng isang komunidad. Samantala naman dito sa pansamantalang variety, parang tayo lang mismo yung gumagawa na parang tayo nagpapauso ng wika dito. Harap sa Amerika. Ang pagkakaiba po ng permanenting variety sa kasamantalang variety ay ang permanenting variety ito ang unang wika na natutunan ng isang tao. Ito ang kanilang magiging native language, kumbaga ba. Ito ang kanilang unang binili
ay maaari itong magiging maaaring matutunan, maaaring depende na rin depende na rin sa bagay na ating pinagagamitan. Halimbawa sa register ay meron tayo iba-iba pagpapakaulat sa isang bagay, nakadepende na rin kung paano itong gamitin. Kaya naging pasamantala ito sapagkat maaari ito matutunan o di kaya sa paraan kung paano natin itong gamitin. Magaling, tama yung mga turuan. Mula sa salitang permanente na kung saan ang ibig sabihin ay hindi nagbabago o hindi umuunlad. Nagiging permanente lamang ang wikang kanilang ginagamit na hindi man lang itong umusbong o nagkakaroon ng pagbabago. Pag dito naman sa pansamantala, dito nagkakaroon ng pag-usbong o pag-unlad ng isang wika na ginagamit ng isang tao. Dahil nga sa mga linguista, mga dalubasang patuloy na nag-aaral, nagkakaroon tayo ng pag-unlad ng wika na ating ginagamit sa pang-araw-araw. Naunawaan niyo na ba ang ating talakayan sa araw na ito, yung homogeneous at heterogeneous na wika? Oo. Magaling. Bakit kaya nagkakaroon ng heterogeneous na wika? Julan. Nagkakaroon ng heterogeneous na wika sapagkat ito ay epekto o dahil na sa kadahilan ng pagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa lugar, kultura, antas sa lipunan, reliyon, sasarian, at maging ang kinanihiligan ng mga tao. Para sa iyo, Erika, bakit kaya nagkakaroon ng isang tao na heterogeneous na wika? Nagkakaroon ng heterogeneous na wika sapagkat nakadepende na rin ito sa antas na pamumuhay ng isang tao. Sa antas na pamumuhay, sa kasalian, at sa grupo na nabibilangan na sila. Sapagkat mayroon tayong iba't ibang salitang ginagamit, depende na rin kung saan sila nabibilang. Kaya nga sinabi kanina na ang mga sa kasalian ng mga bakla o mga bading ay meron silang sariling wika na kung saan ito kanilang ginagamit sa pag-ibang komunikasyon. Pati na rin sa kung paano tayong gumamit sa formal at di formal ng wika. Sapagkat sa formal ng wika ay gumagamit tayo ng mga pagkala ng salita o di kaya mga formal ng salita na ating ginagamit. Sa di formal naman ay ang mga salitang balbal o di kaya mga salitang nabuo lamang sa pamagitan ng pagbabago dahil sa pagbabago ng panahon. Kaya ito ay nagkaroon ng heterogeneous dahil nga sa pagkakaroon ng paggamit ng iba't ibang wika. Magaling, karagdagan, Captain. Kaya nagkakaroon ng heterogeneous na wika dahil na rin siguro sa lipunan natin pinag-ibigan. Diba? Pero kaya tayo, kasi tayo iba't ibang kinabibilangan na lipunan, kaya nagkakaroon ng iba't ibang wika. Halimbawa ako na sa summer, tapos kayo rito sa Bilagang Summer. Meron tayo, bagamat meron pagkakapariho, pero marami pa rin ang pagkakaiba kung paano natin sinasalita ang mga kung paano natin gamitin ang wika. Tama yung mga turuan. Sa pamamarang pakikipagsalamuha, pakikipag-interpretasyon sa pangaraw-araw, lalo sa ibang tao, ay nagkakaroon tayo ng heterogeneous na wika dahil sa mga nalalaman sa kanila. Halimbawa, nalalaman sa paaralan, na kung saan ang isang paaralan ay binubuo ng iba't ibang tao, ng iba't ibang bata, diba na ang iba sa kanila ay nagmula pa sa iba't ibang bayan, na kung saan sila ay nabibilang sa iba't ibang bayan na ang kanilang wikang kinalakan ay bate rin sa lugar na kanilang kinalakan na iba rin sa atin. Dahil nga sa patuloy na pakikipagsalamuha, pakikipag-usap at pakikipag-interpretasyon, ay nadaragdagan ang ating kaalaman at nagkakaroon tayo ng hindi lamang isang wika, pagkos ito ay nagkakaroon ka ng heterogeneous na wika o iba pang wika na ating nalalaman o pagkakakailan na sa isang bagay.
Tapos na natin talakayan ang homogeneous at heterogeneous na wika. At ito'y naman, at batid ko naman na inyo naman ito na unawaan. Para sa inyong takdang aralin, basahin ang akdang may pamagat na biyak nilamang pagkatapos ay gumawa kayo ng sariling buod ukol sa binasa at isulat dito sa buong papel. Naunawaan niyo na ba yung akdang aralin nito? Oo, sir. Kailan daw ipapasa? Bukas! Magaling. May mga katanungan ka ba? Pa ba kayo? Wala na po. Magaling. Dahil wala na kayong mga katanungan, dito lamang magtatapos ang aking talakayan at naway marami kayong aral na nakuha sa ating panibagong pasa. Paalam na sa lahat. Paalam!